Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Protect and to serve. Itong nakasulat sa mobile car ng mga pulis. Pero para sa isang call center agent sa Quezon City, ito'y isang panaginip. Biktima siya na mga halimaw at ganid na pulis. Alamin sa Kilos Pronto. Eto mga ka-KP, breaking the ice. Pag pinag-uusapan ho talagang pulis, masalimuot, maraming mababait. May mga nagsasauli ng pera at pag natatagpuan, hinahanap tulad ng sa Batangas, nung sa inyo, no? And then may iba dyan talagang hahanapin pa kung sino. Pero sa kabila niyan, meron may sinasabing ito naman mga maitim na tupa. At hindi mo talaga maiwasan. Talagang ito'y gumagawa ng katiwalian, kalokohan, pangungotong. Tulad itong, ito ngayon, ano? Mas magandang panoorin nyo, ho. 4 ho ng QCPD Police. Nangotong! Nako. Ay, sus Mariosep, ito detalye. Kinat po ako ng isang police mobile. Sumakay po yung dalawa. Yung isa po sa passenger side ko. That was the time na nalaman ko na nawawala po yung 31,000 na hiniram ko sa isang ka-work ko. Ito ang reklamo ng isang 29 anyos na isang call center agent na si Rex Macabeo. Ayon sa kanya, papauwi na siya sa kanyang bahay sa Batasan Hills, Quezon City. Nang harangin siya ng isang police mobile, sakay ang 4 na pulis. I was traversing Commonwealth po. Kasi galing ako ng Quezon Ave. So, dire-diretso lang yun, Commonwealth. Pagdating ko po dun sa may U-turn ng UP Techno Hub, kinat po ako ng isang police mobile. Tapos, syempre po, ang first reaction ko is to stop. Syempre, ibaba po yung window. Kasi what happened was, pagkakat po sa akin ng mobile, inilawan po nila ako. Tapos lapit po agad yung 4 na pulis. Sabi po, niradyo daw po ako at illegal daw po yung ginagawa ko. Agad ginalugad at hinalungkat ng mga parak ang kanyang sasakyan. Dito, nakita raw ng mga pulis ang kanyang jungle bolo na lagi niyang bit-bit bilang proteksyon sa biyahe. Yung isa pong pulis, I was not able to look at their names pa that time. Naghahalughog po siya sa trunk. The same time, yung dalawa po, nandun sa passenger side, naghahalughog din po sila. So they opened my glove box, they checked all of the rugs. Pero hindi raw inakala ni Rex na ang bolo na ginamit niyang proteksyon gagamitin pala ng mga pulis para siya ay takutin. The clue bakit nila ako sinabihan na makukulong daw ako was yung bolo po. Bolo. They got it from under the foot rug mismo na nasa passenger side na nakatago. Matapos siyang bantaan na makukulong sa kasong hindi pa malinaw sa kanya, diretsong binitbit umano siya na mga ito sa estasyon ng PNP. Nag-i-insist po sila na makipagtulungan na lang ako. Ang ginawa po nila, o sige tara na, sakay na tayo. Sumakay po yung dalawa. Yung isa po sa passenger side ko, which I later identified as PO1 Diasis. Yung nasa likod ko po is PO1 Lilo. Yung dalawa pong police officer, bali nandun po sa mobile. Na mga oras na yun, takot na raw ang umiral kay Rex. Lalo nang ilang beses siyang pahintuin ng mga pulis para patuloy siyang takutin. Pagdating sa madalim na bahagi ng Commonwealth, pinahinto mano si Rex. Dito, muling naghalungkat ang mga parak sa loob ng kanya sasakyan. Nung bandang Tandang Sora flyover na po kami, they were asking me to move to the right part of the road. So if you imagine yung Commonwealth po, from Tandang Sora Bridge, right turn po ako lagpas ng Ford Commonwealth, Petron, tapos meron pong dark na part doon. Meron pong nagtitinda ng mga parol. Pinatigil po nila ako doon. Maya-maya pa, humirit na raw ang 4 na lesbo ng kotong. Dire-diretso lang po yung pursuance nila na makipagtulungan ka na lang. Ang
Ang hindi alam ni Rex, may ginawa ng milagro ang 4 na pulis. Nag-ask ako ng assistance dun sa isang tanod, tsaka sa purok leader po na tinatawag nila dun sa barangay. So, ang sabi po nung tanod is check ko muna yung gamit ko. That was the time na nalaman ko na nawawala po yung 31,000 na hiniram ko sa isang ka-work ko. Ang 4 na pulis kinilalang sina PO3 Teodoro Morales, PO3 Dranzen Calix Banataw, PO2 Juan De Asis at PO1 Philip John Lailo. Nakatistino sa Tactical Motorized Unit ng Camp Karingal. Agad nagmanman ang KP team. Hinanting ng kilos pronto sa kanilang lunggang 4 na nirareklamong parak. Pagdating sa kanilang opisina, Baka pwede namin sila may interview. Hindi namin alam kung... ayon kay Police Senior Superintendent Guillermo Elezar, ang District Director ng Quezon City Police District, ang ginawang pagharang at paghalungkat sa loob ng sasakyan ni Rex, malinaw na paglabag sa kanilang standard operating procedure. Una-una, hindi mo dapat ikakat na gano'n. And then, pag inakot siya and then nag-search sa loob ng sasakyan, na which is a violation. Actually, sa atin, una-una, walang checkpoint doon, di ba? Pangalawa, kahit may checkpoint, hindi ka pwedeng mag-search ng sasakyan. You can only do visual inspection. So yun, violation na yun. At ang kanilang paglabag, maaaring magdulot ng asuntong kriminal at administratibo laban sa kanila. Alam mo, Lex at Nika, no? Itong bagay lang, mas maganda ho siguro mga ka-KP. Ito yung all points bulletin ho namin. Itong pag sinabing all points bulletin, police parlance ho to. What are we saying? Ano mang probinsya kayo, rehiyon, iisa lang ang standard operating procedure, ideal situation pagdating ho sa searching. Tama hong ginawa nila kung niradyo at pinatigil, okay? Pero ang paghahalughog, hindi ho pwedeng sila ho maghahalughog. Ngayon, kung sakaling itinawag man, that is, kung itinawag, ibig sabihin, may prior knowledge yung nagtawag niya na itong tao na to may ginawang illegal. In the act of committing a crime, during the crimes committed, or something, kung hot pursuit. Pero kung ito'y tinawag lang, so info reference. Ano ang pagkaiba ng info reference? Ito ho'y mga itinatawag sa pulisya na parang ikay papasok, ang info reference may asset dyan. Etong mga iho de kabron na mga asset na to, ginagamit ito nung panahon ng dilaw hanggang kasalukuyan against doon sa mga simpleng mamamayan. Information reference has something to do doon ho sa isang tao sa lugar, tipster kunyari, may magbibigay na information. Paano pag ikay na info-ref? Anong gagawin mo pagkatapos gawa-gawa lang? So, tinigil ka, pina-checkpoint ka, o di kaya hot pursuit, pinatigil ka, tama yun sinabi, itinawag ka lang. Ang tanong dapat doon, sir, ano po bang nagawa ko? Oo, tinanong dapat ganon. May dapat may violation. Standard questioning Yes, muna. ano po bang nagawa ko? Itinawag na ikay, sir, ano ho bang problema? O di ba? Bako ho isagawa yun hong ganyang, sir, pwede ho bang kumuha muna tayo ng isang barangay or sa barangay, doon ho tayo mag-usap sa gilid. Huwag agad igawa in search. Karapatan yun talaga. Karapatan yun. Okay, kasi ito universal law enforcement to. Sa Amerika, dito, iisa lang. Nagpapahintulot, hihingi ng pahintulot yung police, can we search you unless otherwise hot pursuit yun. Pag sinabi ko ayoko. Pag sinabi mo, pwede mo sabihin, pwede lang gawin, o iradyo nila uli. Yung subject ayaw magpa-search. Then tatawag ng barangay para doon sa witness. Dapat may neutral na tao. Yes. So ang barangay. So doon sa maliwanag na lugar, kasi pwedeng itabla ka eh. So kayong mga nasa Quezon City Police, mababait kayo, kaibigan namin kayo. Pero mga putok sa buong iho de kabron, mga pukaw na mo! Itong ginagawa nyo, hindi po pwede. Kaya alam nyo si General Eliazar, he knows exactly the standard operating procedure. Kahit sinong pulis, kahit si Bato, si General Bato. Kaya lang itong mga tira-tira mga remnants ng dilaw nung araw pa, hindi naman yung dilaw liberal, ano? Dilaw yung ugaling may pagka, alam niyo na. So walang mawalang dilaw yung mga yellow type mentality. Makinig kayo. Lumang tugtugi na yan. Kaya kayo sa QCPD, taga Quezon City ako.
wag lang namin matsyempohan kayo kasi hindi kami makikialam. We will try to witness. Ito malang yung 4 na pulis na yan, we will investigate. Hindi sa amin po pwedeng sasabihin, i-relieve na namin. Mabilis lang, i-relieve nyo lang. Hindi nyo pa. Lipat lang. Oo. Kinakailangan i-pursue itong reklamo na to kasi kami sa Kilos Pronto, may kakampi kayo. Lalo-lalo pag inabuso ko, kami yun. So ngayon, ang panawagan ho namin ngayon sa QCPD, ay kami hoy, kinasusuklam namin ginagawa ng ilang pulis nyo. Hindi lahat, dahil maraming matitino dyan. Para doon sa mga nakikinig, may standard operating procedure. Pag nangyari sa inyo to, pwede nyo questionin, pwede nyo sabihin, pwede ba mag-antay ho tayo ng barangay muna para mag-witness? Kaya nabuo to, Ben, itong police operating procedure na dapat itong gampanan ng ating mga kapulisan. Dahil nga ho, natatakot ho yung mga sibilyan na baka tamnan kayo ng anumang ebidensya. Marami ho nangyari ho dyan. Nireklamo ho yan. Kaya po, noong 2013, Ben, meron pong ginawa ang PNP po dyan. Yeah. Kaya yan ang dapat usundin natin po mga kapulisan. Malinaw, Lex at Nika, sinabi to ni General Bato, merong standard operating procedure, SOP. Hindi yung SOP ng lagay, hindi yung SOP ng kalokohan. Yan ang terminolohiya ninyo mga kulokoy kayo mga lesbong. Iba sa inyo. Hindi nila lahat. Tulad sa amin sa media, marami rin kami mga siraulong mga hanay sa amin, Nawawala sa landas. Nawaliligay ang landas. Mga maitim na tupa. Sa bagay, Sa lahat naman ng industriya. Sa lahat ng industriya. Hindi lang sa media, maraming mga house show din Ngayon, parang sinabi natin, parang ang PNP ay parang gubat yan. Walang ahas. Sa bawat gubat may ahas. Ito yung mga ahas na mga putok sa buho na to. Kaya magtago na kayo, maipot na kayo sa lawlaw na karsunsilyo. Nandito na kami. Nakilos pronto na kayo, umayos na kayo. Ngayon, nangako si Eliazar, hindi na sa armahan sila, nagtatago na Akala siguro, ang relieve lang, okay na. Hindi kami gano'n. Pag nakilos pronto kayo, tandaan nyo, hahantingin namin kayo. Patikim lang yung ginawa ng mga tao na naipot na kayo sa inyong karsunsilyo. Sabi ni Mike, nautot daw kayo Pati yung 31,000, dapat ibalik ko ninyo. Pinatus. Dapat. Pinatus pa. Ang liit na bagay. Mabuti pinaalala mo, Lex. Nakakagalit Ninakaw. Nakakita ng bolo, ang bolo, kung nasa likod ng compartment mo, wala, no harm done. Maliban na lamang kung may bolo ka sa tabi mo, ibang Hawak mo usapan na. SOP, kahit na sa bansang Amerika, can we search you? Can you open your trunk? Spot checking lang. Tapos itatawag agad. Ano kaya yung Visual violation nitong lalaking to? Info reference, tinawag lang. Para gatasan. May sinasabi sa American consensual search. You would consent to be searched. So dapat ang tinanong niya, ano po bang violation ko? U-turn ba ako? Exacto mundo. So, Ayun na, alam natin ang karapatan natin. Sabi ni Rex, pang ano lang daw niya, pang depensa daw ho niyang itak na yun. Marami kasing ahas sa labas na Sa gubat. Ngayon, alam nyo na. Yun.